Ay, good morning, good morning. Oh, ayan mga katantad, good morning. Ayan. Ay, good morning mga katantad. Andito na naman ang inyong Kuya Dodoy sa Katantad TV. Ayan, welcome to my channel na naman mga katantad. Ayan, welcome na naman sa panibago nating vlog. Ang ipapahagi ko na naman sa inyo ngayon mga katantad ay ang diskarte ko sa pag tapos nating magkalas ng baboy, no? Ito na naman ang ating gagawin o diskarte para sa paghahanda ng ating paninda. Ngayon mga tadtad ay maggagawa tayo ng pa-order. Ngayong araw pala ng linggo. Ayan. Shout out muna sa inyong lahat mga katadtad. Ngayon mga katadtad, tapos na tayo magkalas, no? At ito na ang ating ginagawa mga katadtad. Naghahanda na tayo ng misa, no? Sinisigurado muna nating malinis ang ating misang paglalapagan ng ating paninda. Ayan. Ngayon mga katadtad, ang susunod natin na gagawin ay magtatanggal tayo ng mga tira-tirang balahibo sa ating panindang baboy. Ayan. Sinisigurado muna nating malinis ang ating panindang baboy bago natin ilatag sa ating misa. Ayan mga katantad, para baka dun sa mga baguang butcher pa lang, no? At sa kung isa kang nagtatayo ng meat shop o kaya isa kang bagong pasok lang ng tindero, ayan, sana makadagdag ito sa iyong kaalaman tungkol sa diskarte sa pagtitinda ng baboy. Ayan. Ito na mga katantad ang sunod natin na ginawa, no? Pagkatapos natin linisan yung mga tira-tirang balahibo, pag tinanggal natin yung mga tira-tirang balahibo, ito nagtanggal tayo dito ng paypay. Kung napapansin nyo mga katantad, naggamit pala ako ng kutsilyo doon, no? Sa una nating asim, tinanggalan ng paypay. Kasi ang baboy natin ngayon ay walang gaanong taba, kaya dry ang laman. Medyo makapit ang ating laman doon sa paypay. Kaya nagamit tayo ngayon ng kutsilyo kung napapansin nyo. Ito rin kasi mga katantad, sa oras na ito ay naghahabol na tayo ng oras, kagawa ng malapit na tayo dun sa oras na ng customer. Kaya mga katantad, tatanggalan muna natin to ng paypay, no? At saka yung bias dito sa pigi. Kaya mga katantad, tinanggal ko na pala yung pinagdugtungan ng pata natin, yung hulihan na pata. Ayan. Kasi kung nakita nyo naman mga katantad, putol yung hulihan natin bata. Ay mga katantad, kung napapansin nyo, no, nag-trim pala ako dito ng pigi. Ayan. Yan kasing tinanggal natin, no, na tinanggal natin sa pag-trim mga katantad. Yan ang gagawin natin mamaya pang minodo dun sa nag-order sa atin ng minodo. Or giniling mga katantad, yan ang gigilingin natin mamaya.
ginagawa natin to mga katadtad, no? Para ito ay maging malinis yung magiging matitira sa atin mga katadtad. Yan yung gagamitin natin pan display pagkatapos ng ating mga deliver. Ayan mga katadtad. Ngayon, para dun sa mga baguhan dito sa ating YouTube channel, sundan niyo lang ito hanggang dulo para magkaroon na naman kayo ng idea or dagdag kaalaman tungkol sa diskarte sa paghahanda ng ating panindang baboy mga katadtad. Ngayon, itong ipapakita ko naman sa inyo, ito yung diskarte ko pala pag paghahanda ng ating mga powder. Ayan. Ako kasi talaga dito sa ako mag-isa lang kasi talaga ako, kaya sariling diskarte ko to para mapaganda yung ating baboy na matitira sa atin kung sakali may matira tayo, matira sa ating pagtitinda. Kasi syempre naman mga katadtad, hindi naman araw-araw naubos yung paninda natin, no? Ito yung paraan ko para sakaling man di magkaubusan ay maganda yung matitira na sa atin. Yan. Sinisigurado natin magiging maganda yung lalabas na ating pagtitinda. Dito pala mga katadtad, yung mga training ko sa pigi, yun ang una nating gagawin. May yung order pala natin ngayon ay may order siyang 5 kilong giniling. Ayan. Yun ang gagawin natin mga katadtad. Ayan. Kaya nag-trim tayo dito sa lahat ng mga kasim, pigi. Ayan, nag-trim tool tayo dyan para kukunin natin para panggiling. Ayan. Ngayon, nasa sa inyo naman mga katadtad kung anong diskarte nyo, no, sa pagtitinda or diskarte nyo pag may mga pa-order kayo, no. Hindi naman pare-pares tayo ng hindi naman pare-pares tayo ng diskarte. Itong naman babahagi ko sa inyo, ito yung diskarte ko para sa mga pa-order or mga nag-order sa akin, no, mga pan-deliver. Ito namang ginagawa ko mga katadtad ay ito yung panggiling, no. Ayan. Dito mga katadtad, magigiling na tayo dito, no. Ayan, iniwan muna natin bago natin igiling. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan. Ayan mga katadtad, para pala dyan sa mga subscriber natin, mga solid viewers, no. Shoutout po sa inyo. Sana makakatulong na naman tong video ko sa inyo. Ayan, kung isa kang nagnegosyo ng titinda ng baboy, sana may maitulong na naman itong video ko sa iyo. Ayan, shoutout sa inyo lahat mga katadtad. Pagpalang mga ganun naman mga katadtad. Dito pala mga katadtad ay mayroon sa yung customer na nagtitinda sa talipapa. Ito yung order niya ngayon na 2 kilong ribs, no, at saka 2 kilong laman. Yan yung sinabit natin dito na naka-plastic. Ngayon mga katadtad, nag-uumpisa na tayo pala doon sa order natin. Ang order pala natin linggo-linggo, ito yung ginagawa na natin. Ano tong gagawin natin ngayon mga katadtad? Dosing limpo at saka tracing tasim. Ayan yung mga order natin ngayon. Ayan mga katadtad, naghihiwa na tayo dito ng limpo. Inuna natin yung limpo, no, kasi para doon naman sa may nag-order pa sa atin isa na 6 na kilong limpo bukod pa doon sa dosing limpo. Linggo-linggo po yan. Yung mga nag-order pala sa atin ng
ano dito sa araw-araw ay sinisigurado natin maayos ang serbisyo nating ibibigay sa kanila mga katadtad, kasi bilang isang tindero, mahalaga yung maayos na serbisyo na ibibigay mo sa ating mga masusugid na customer, para nang sa ganun ay balik-balikan ka ng customer mga katadtad. Ayan. Isa yan sa paraan ko para mapaganda pa ang ating pakikisama sa ating mga customer. Ayan. Dito naman mga katadtad ay naghihiwa na tayo ng pork chop. Ayan. Yung kasama pa rin yun sa limpo at gasin. 7 kilong pork chop din ang order niya mga katadtad. At may order din siyang ribs, no? 5 kilong ribs ang order din ng ating katadtad. Kasuki natin pala mga katadtad. Napapansin nyo mga katadtad, no? Parang nagmamadali na talaga ako dito mga katadtad. Mag-isa lang tayo. Pag ginamputan naman tayo ng liwanag, matatambakan na naman tayo ng customer. Linggo kasi dito talaga mga katadtad ay talagang puntahan ng ating tindahan mga katadtad. Gawa ng paglinggo kasi talaga mga katadtad ay mabili yung baboy ng paninda. Kaya sinisigurado natin na darating man liwanag, tapos na tayo sa mga pa-order natin mga katadtad. Ayan, shoutout na lang po sa inyo mga katadtad, no? Para doon sa mga baguhang broker, no? Ayan. Sana makatulong ka naman itong ibabahagi ko sa inyong diskarte tungkol sa pagtitinda ng baboy. Ayan. Ngayon, kung bago ka lang sa ating YouTube channel mga katadtad, huwag mong kalimutan mag-subscribe or mag-share na rin mga katadtad. Ayan. Mag-likes or mag-comments. Yan. Shout out po sa inyo lahat mga katadtad, para updated pa kayo sa mga susunod pa natin mga video. Ayan mga katadtad, sundan nyo na naman ito hanggang dulo na ating video, no? Panoorin nyo hanggang dulo mga katadtad. Ayan. Ang order po dito sa atin noon ay 5 kilong ribs. Puro yan katadtad mga katadtad. Dito pala mga katadtad, no? Ang gusto ng customer natin dito ay puro ribs, puro spare ribs mga katadtad. Pero siyempre hindi tayo pumayag, no, na ganun ang order na. Kaya kung napapansin nyo, may halong malakang dito yung tinatadtad ko mga katadtad, no? Kasi pumayag din naman siya na haluan natin ang balakang. Kasi mga katadtad, kung purong ribs lang ang natin, pumayag tayo doon sa ribs lang gusto ng ating customer na order, ay maiiwan sa ating ang mga balakang mga katadtad. Kaya ang ginagawa ko mga katadtad, kinakausap natin yung ating customer para ganito ganyan, na kailangan mix yung ating boto-boto na ibibigay sa kanya. Kasi kaya tayo naman ang kawawa bilang isang nagtitinda, no? Tayo naman ang kawawa kung matitira sa atin ay puro na lang balakang. Mahihirapan na tayong titinda kasi wala na siyang ribs. Kasi ang karamihan naman talaga ng
binibili, no, ay yung spare ribs talaga mga katadtad. Bihira lang alagaan ng kaya. Ngayon dito mga katadtad ay may order pala siyang 3 pata na choice cut. Ayan. Kaya binigyan na natin siya ng choice cut na pata. Iba rin ho ang presyo pag mga ganyan choice cut na mga katadtad. Siyempre medyo may value na pag ganyan na mga katadtad. Choice cut na ibibigay natin pata. Medyo mataas ng presyo kaysa doon sa kasama pa yung tuhod natin. Ayan, ito na palang giniling natin mga katadtad. Mapapansin nyo. Talagang mano to yung pa-order natin ngayon mga katadtad. Ito palang giniling, ang 5 kilo na ating giniling ngayon ay babalutin naman natin sa tagkakalating kilo. Kaya sa nakikita nyo. Ito palang nag-order sa atin ito, no, ay ating masugid na customer na ito. Ang ginagawa niya rin dito ay tinitinda niya rin. Ayan. Bukod pa doon sa may binabagsakan na talaga siyang customer, ay may additional pa siyang pantinda mga katadtad. Pero sa tuwing linggo lang siya nagtitinda mga katadtad. Ang tawag ng tinda na ay lingguhan. Hindi na natin alam kung anong diskarte niya rin, pero linggo-linggo lang siya nakuha ng panindang baboy sa atin mga katadtad. Dati sa iba daw siya nakakuha doon sa kinukuha niya, ay may comment siya doon sa dating kinukunan niya na ganito ganyan, na hindi maayos ang serbisyo. Kaya nung lumipat siya dito sa atin, ay nagustuhan naman niya ang serbisyo natin, kaya nagpapasalamat tayo. Ayan, sa mga katadtad, hanggang dito na lang mga katadtad at tayo mag-display na mga katadtad. Salamat sa inyong panonood and shoutout po sa inyong lahat. 133 live. 133. Atay, lalay ka? Mga katadtad, tapos na tayo sa natin, unang order natin. Meron na rin tayo mga nauna. Pero ito talaga maraming mga katadtad. Ayan. Tapos na natin gawin ang ating mga pa-order. Ayan. Papasalamat pala tayo dun sa ating kasuki na patuloy sa ating titiwala. Sana all! Linggo-linggo yan mga katadtad. Linggo-linggo tayo natin nagtitiwala ng ating kasuki para mag-order. Mga katadtad, gagawa na naman tayo ng ating pangalawang order.